katekismo ng Simbahang Katolika na kung saan pinamagatan ang ikatlong bahagi na ito bilang Life in Christ. Sa gabing ito, ang ating tema ay patungkol mismo sa kasalanan. Anong kasalanan? Kaya bago natin simulan ang temang ito, humingi tayo ng tulong sa Panginoon at sa Mahal na Birhen upang tayo bigyan ng inspirasyon maalala ang mga pinag-aaralan natin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. It's now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ang tema natin ay patungkol sa kasalanan bilang isang pagtalikod sa Diyos, no? O pag sinabi mo nga, sin being an offense, no? So isang gawain labag sa Diyos. Pero mas mainam na puntahan natin ang mismong compendium ng katekismo ng Simbahang Katolika. Ang gagamitin natin ay point 392 na ang katanungan ay ito, what is sin? So sabi ko nga kahapon, yung susunod na bilang dyan, 1849 to 1851, 1871 and 1872, kindly cross-reference it to the Catechism of the Catholic Church. No? Hindi yung compendium talagang mas makapal. Now, this is how the compendium of the Catechism answers the question, what is sin? Sin is a word, an act, or a desire contrary to the eternal law. Ang mismo nagbigay ng definition na iyan ay walang iba kundi si San Agustin. So dito mapapansin nyo, may tatlong salita na ginamit. Word, salita, act, gawa, desire, o kagustuhan, kalooban, no? Nalabag sa mismong batas ng Diyos. So yun ang kasalanan. Dagdag pa ng katekismo, it is an offense against God in disobedience to His love. No? So ito ay paglabag sa mismong Diyos. No? Anong konkretong paglabag? Ang di pagsunod sa kanyang dakilang pag-ibig. No? Maliban doon, sinasabi ng katekismo, sin wounds human nature and injures human solidarity. Ang mismong kasalanan ay nagbibigay ng sugat sa kalikasan ng tao. At hindi lamang yan, maging sa tinatawag na pagkakasundo ng sangkatauhan. Kaya ingatan natin, no? Kasi tunay nga, kapag tayo ay nagkasala, ay mapapansin nyo talaga, hindi lamang tayo nasasaktan, nakakasakit rin tayo ng ibang tao. So mamaya papalalimin natin ang mga puntong ito na binibigay ng katekismo. Dagdag pa ng katekismo ng compendium, Christ in His passion fully revealed the seriousness of sin and overcame it with His mercy. No? Ang wakas na pangungusap na ito ng katekismo ay magsilbing paalaala sa atin na hindi dapat nating ituring maliit na bagay ang kasalanan. Bakit? Dahil ang pinagdaanan ni Jesus na kanyang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, patunay lamang na seryoso ang bagay na ito. Dahil hindi dadaan si Jesus sa ganoong karumal-dumal na karanasan na ipahiya, nabugbugin, napahirapan, at kahuli-hulihan, ipako at mamatay sa krus. So pinagdaanan niya na hirap ay patunay, o hindi lang basta hirap, matinding hirap ay patunay na ang kasalanan ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang kasalanan ay seryoso na
di pagtalima sa gusto ng Diyos. Kaya dito, sa tagon ng katekismo, minumulat kagad tayo na habang pinag-uusapan natin ang tema ng kasalanan, maging maliwanag sa atin, no? Na hindi ordinaryong kasalanan. Ito ay may mabigat na pananagutan sa Diyos. So, bilang introduction sa gabing ito, it is said of Saint John Chrysostom that Archelaus, Emperor of Constantinople, instigated by his wife Eudoxia, wanted to punish the saint. 5 judges proposed 5 different punishments. The last judge said to the emperor, "If you banish him to the desert, he will be happy, knowing that he is with God wherever he goes. If you rid him of his property, you do not take it away from him, but from the poor. If you chain him up in prison, he will kiss the chains. If you condemn him to death, that would be opening the gates of heaven for him." And this last judge said, "Make him sin. There is nothing he fears more than sins." Ewan ko kung naintindihan nyo ang pananalitang iyan na binigay na payo ng huling hukom sa emperador ng Constantinople, na para sa mga taga sa sunod ni Kristo, dapat talaga ang kinamumuhian ay kasalanan, ang kinatatakutan ay kasalanan. Kaya marunong ito. Yamang alam niya na si John Chrysostom ay isang masugid na alagad ng Panginoon. Alam niya ang kinatatakutan nito, ang gumawa ng pagkakasala dahil mapapalayo sa Diyos. Dito pa lamang nagsisimula tayo sa ating pag-aaral, no? Hindi lang tayo nag-aaral, mapapagnilay tayo. Ako kaya, sa 4 sa 5 na binigay na parusa o inisip na parusa, anong lubos kong kinakatakutan? Natatakot ba ako na itapon sa disyerto? Natatakot ba ako na kunin ang aking mga ari-arian? Natatakot ba ako na ikulong, lagyan ng mga kadena? Natatakot ba ako na patayin? O natatakot ba ako magkasala? Para sa isang Kristiyano, hindi ka matakot sa unang 4. Para sa isang Kristiyano, matakot ka na magkasala. Gandang aral agad sa atin, simula pa lamang. So we ought to ask ourselves if, like Saint John Chrysostom, we fear sin as the worst evil. Tunay nga ba na katakutan natin ang kasalanan bilang dakilang kasamaan? Yun dapat ang pananaw natin bilang mga Kristiyano. Pero sa panahon natin ito, tayo mismo makapagsasabi, hindi yan. Ang ilan natatakot magutom, walang makain. Ang ilan natatakot na mamatay. Ang dami natin kinakatakutan. Pero ngayon minumula tayo, kung meron ka man dapat katakutan, ay gumawa ng kasalanan. So mapunta tayo sa main ideas ngayong gabi. Number 1, we are born with the inclination to sin. Sinabi natin we are born with the inclination to sin. Dahil bilang mga Katoliko, maliwanag naman sa atin na meron tayong kasalanang orihinal. Subalit, ang kasalanang orihinal na yan, nabubura dahil sa tinanggap nating binyag. No? Man is born with original sin, deprived of grace. And although the sin is forgiven in baptism, the disordered inclination of concupiscence remains. Mapapansin nyo, nitong mga nakarang araw, binanggit ko na yan sa inyo. Ang tao na isinilang merong kasalanang orihinal. Pero dahil hindi pabaya ang ating mga magulang,
Sinikap nila na tayo ay mapabinyagan upang linisin ang kasalanang orihinal na iyan. Subalit, ang sinasabi sa atin ng katuruan ng simbahan, bagaman nilinis ang kasalanang orihinal, nananatili sa atin ang tinatawag na concupiscence. This is our inclination to sin. Ang tanong, Father, pwedeng pakiulit yung mga inclination na iyan o concupiscence? Yan ha, uulitin ko. Kapag binibigyan ko ng stress, alam nyo na ibig sabihin yan pagdating ng araw. Ano yung tatlong concupiscence? Una, concupiscence of the eyes. Ikalawa, concupiscence of the flesh. Ikatlo, pride of life. Lahat ng kasalanan na pwede mong maisip, binigay ko na rin yan na paalaala, ay magsisimula palagi sa tinatawag na concupiscence. Halimbawa, bakit nga ang tao nakapagsisinungaling? Because of pride of life. Ayaw matuklasan niya kung sino talaga siya. Bakit ang tao nakakakomit ng adultery, ng masturbation, ng pornography? Because of concupiscence of the eyes. Concupiscence of the flesh. Bakit naman ang tao nakapagnanakaw, no? Kumukuha ng gamit na hindi sa kanya? Because of the concupiscence of the eyes. Okay? So, yun lamang yun. At iba pang mga kasalanan, palaging magmumula sa tatlong concupiscence na iyan. Having said so, we have also to remember that the will is weakened, the intelligence is darkened, and what is more, the world tries to seduce us with illusory goods, and the devil tempts us. Dahil rin sa inclination to sin na ito, mapapansin nyo na ang ating kakayanan na mag-isip, ang kakayanan nating magpasya, ay nahihirapan tayo. Yung tinatawag na weaken, yung tinatawag na darken, dahil sa inclination na ito. Kaya nga kahit ang konsensya natin, di ba, when we talk about conscience, bagaman lahat ng tao may konsensya, we stress the point that our conscience should be formed. Kinakailangan hubugin ng konsensya. Bakit? Dahil kapag hindi nahubog ng tamang konsensya, time will come that you or us, by experience, may encounter a doubtful conscience, an erroneous conscience. Di ba? Ang masama doon, paano kapag dumating ito, susundin mo pa rin ba? Anong turo sa atin ng katisismo ng simbahan? We only follow when the conscience is certain and correct. Kapag tiyak ka at tamang konsensya doon ka susunod. Okay? Now, these various instigations to evil, be it from within or from without, we call temptations. And temptations, my dear friends, is not a sin. It is just an inclination, no, na binibigay sa atin para magkasala. Nagkakasala lang tayo kapag we give in to the temptations that comes into our life. And having said about temptations, we go to the second main ideas for tonight. Pumunta tayo. It should be clear for all of us that we can resist temptation. Dapat maliwanag sa atin bilang mga Kristiyanong Katoliko na
ang kasalanan o ang tukso ay kaya natin takbuhan, kaya natin malampasan. Bakit ganun na lamang o katiyak bago natin daanan ito? Mismong si Jesus, di ba? Nakaranas ng ilang tukso, 3. Ang ebanghelyong iyan palagi natin napapakinggan during first Sunday of Lent. The temptations of Jesus. Pero doon pinakita sa atin na kaya natin labanan, kaya natin harapin at mapagtagumpayan ang tukso na dumarating. Pero syempre magandang tanungin, bakit ba, Father, hinahayaan pa ng Diyos na dumaan tayo sa tukso? Ano bang uri ng Diyos siya? Ito ngayon ang sasabi sa atin. God permits temptation in order to test us. Jesus Christ himself wanted to be tempted by the devil, but he fought the temptation off. Itong sabi ni Jesus, di ba? Get away from me, Satan. Humayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking mga landas. So tatanda natin, yun pala ang pamamaraan ng Panginoon. Inihaharap tayo sa tukso para malaman niya kung sino ang mas mahalaga sa atin. Ang pagbigyan, ang hanap ng sarili, ng ating laman, o ang pagbigyan ng Diyos. Di ba naalala nyo, we also talk about freedom, one of the past days na ang naging tema natin. What is freedom? Freedom is not only doing what we want to do, but freedom is choosing what is good. Ang hanapin ang mabuti, dahil doon mo pinapatunayan na mas mahal mong Diyos kaysa sa iyong sarili. At kung babalikan natin ang mismong utos kahapon, we talk about charity. Anong dakilang utos ng Diyos? Mahalin mo siya ng higit sa lahat. At mahalin mo yung kapwa gaya ng sarili. By the way, babalikan ko lang kasi ang iba pala kahapon medyo nabuan o hindi na nakuha. So you can write this down, no, kasi wala siya kahapon. The order of love. Ang tamang pagkasunod-sunod ng pagmamahal. The first one, we have to love God. It's clear. The second one, we have to love ourselves on spiritual goods. Pagbibigyan natin ng sarili, lalo na kung ito ay spiritual na makakabuti. The third, we have to love the spiritual goods of our neighbor. Okay? Halimbawang kaligtasan rin nila, kaya pinagdarasal natin sila, pinapayuhan natin sila na bumuti. Ikaapat, we have to love the material goods of our neighbor. Kaya natin hinihingi na sana magkatrabaho siya, sana malampasan niya ang problema niya sa kanyang pamilya. Those are material goods. And in the order of love, the last is our material goods. Nakuha? Kasi sabi ko sa inyo kahapon, love God, love ourselves, love our neighbor. Pero yung love ourselves, ang una doon, is spiritual goods. Pero ilalas natin palagi, ang pinakahuli-huli sa lahat, is our material goods. Loving our neighbor, pangatlo siya, kasi sa spiritual goods, isipin mo natin, bago ang kanilang material goods. So hopefully, naidagdag ko po yan na kaalaman mula sa pinag-aralan natin kahapon. So, ito dapat maging maliwanag. Jesus or God allows temptation to test us. Mahal nga ba natin ang Panginoon? At hindi lamang yun, sa pagsubok na pinag-uusapan natin ng mga pagsubok na yan, anong saysay ng ating pagsisimba linggo-linggo o para sa ilan araw-araw? Anong saysay ng pagpunta natin sa recollection, pagdalo sa mga paghuhubog na ito? Kung hindi tayo hindi tayo dadaan sa mga test. Maging ang mga bata sa paaralan, mapapansin nyo, matapos ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na binibigyan ng pagturo ng mga guro, and then meron silang pagsusulit.
meron silang test. Dahil sa test na iyon, nalalaman ng guro kung ang kanyang mga estudyante natuto sa kanya. The same way, God gives us test in a way of temptation. Same way, ako din, nagbibigay ako di ba sa inyo ng mga pagsusulit. Bakit? Kasi gusto lang sukatin. Naunawaan nyo ba ang pinapaliwanag ko o kailangan pang diinan at ulitin? Ako natutuwa ko doon sa kahit offline na, wala tayo sa live, may magtatanong ka, Father, pwedeng pakilawanag noon, no? Kasi hindi ko masyad nakuha. Kaya minsan binabalikan ko katulad kanina on the hierarchy of love. Okay? So when temptation comes, we ought to pray and resist. To pray following the advice of Christ gave us. Watch and pray so that you do not fall into temptation. Ang pinakamainam talaga na panlaban sa tukso ay kapag tayo nagdarasal palagian. Ganun din, dagdag dyan, na nag-aalay rin tayo ng sakripisyo. And resist courageously, fleeing away from the occasion of sin and from people who provide us to sin. Itong pinakamahirap sa lahat, no? Lalong-lalo na kung tayo ay isang mapakalaibigan, sanay tayo sa mga social meetings, tapos merong isang makasama ka doon, wala nang ginawa kundi magbabalita ng buhay ng wala sa meeting. Ay, alam mo bakit wala siya ngayon? Kasi nag-away na naman sila ng kanilang asawa. At alam mo, itong aking nalaman. Pag ganyan, if it will not profit you, you can act by resisting courageously. Either sabihin mo sa taong yun, brother, sister, ano kaya mararamdaman mo ikaw wala pag-uusapan? Yeah? Pero mahirap yun because you will resist. Kaya nga sabi ko sa inyo, the more you live the teaching of Jesus, the more you will lose a lot of friends. Dahil ang mundo hindi handa hanggang ngayon na makatanggap ng pagtutuwid. Kahit sa mga lingkod ng simbahan, no? Simpleng pagtutuwid lang, ang iba magtatampo. Ilang beses ko nang sinabihan, alam nyo, tagal na yan, bagong ating sound system, bagong ating microphone. Kung ikaw ay commentator, ikaw lektor, i-off mo bago mo ilagay. Kahit nandyan hindi mo gamit, i-off mo. Bakit? Kasi nakakadistract ang sound na kung anong ginagawa ng microphone sa damit mo, doon sa lalagyan. Yako, conscious na. Kasi kapag ang tinuwid mo, mga sabihin natin senior na, hindi ka napapansinin. Naku, ako naman nakita ng paring iyan. Kayang kawawa palagi ang ating coordinator at ang ibang officer. Kausapin mo si ano. Yeah. Kasi nasanay tayo, simple lang yun, hindi pa kasalanan yun. It's just a matter of taking care of the things that we have in the church. Because as I've said, ano sabi ko? We live the virtue of poverty. Ang pangangalaga ng maliliit na gamit na meron tayo ay tanda na namumuhay ka sa kahirapan. Dahil alam mo na yan ay bigay ng tao. Di ba tawag natin limos? So tayo ngayon na pinagkalooban ng limos na iyan, gamitin natin ng tama. Hindi tayo gobyerno na walang pake. No? Walang pake. Ewan ko, alam nyo. Kasi may napanood ako, meron palang isang general, bumili ng gamit ang pera ng gobyerno, almost 8 million, bumili ng luxury vehicle, pinabulletproof. And then doon sa administrative number 14, pinagbabawal palang lahat ng kawanin ng gobyerno na maging maluho ang sasakyan. See? Yun ang pagwawaldas ng pera. Definitely, we see, no? Dito ang trabaho ko, hubugin kayo sa tinatawag na Christian virtues para mamuhay. At sana kung malagay man kayo sa mga sa pwesto ng gobyerno, huwag pa kayo magpakain. Kasi maraming mga leon diyan.
mag-aalay sa iyo ng ganito, ng ganyan. Tanggihan mo. Maraming magagalit sa iyo. Maraming may inis sa iyo. Pero sabi ko, panghawakan mo palagi, hindi mga tao nasa paligid mo. Dahil di naman sila maghusga sa iyo. Sa huli ang maghusga sa atin, Panginoon. Okay? Yun ang panghawakan. Number 3. Sin is the result of consent. Kung meron man siguro akong bibigyan halaga, kasi ito palagi ang tanong nyo, Father, naalala nyo na? O doon sa mga nagtanong sa akin, nagkasala po ba ako? Nagkasala po ba siya? Ito, tandaan nyo, picturean nyo, ilagay nyo sa Facebook nyo. Anong sukatan para ang tao nagkasala? 3 essential elements na masasabi mo ang tao nagkasala. The first element is the act itself. Isa-isahin ko yan. The second element is what we call full knowledge. Full knowledge. The third element is full consent. Now, isa-isay natin. Number 1, o letter A. The first element that we have to consider kung isang tao nagkasala is the act itself. Anong ibig sabihin nun? That the act in itself is bad or is believed to be bad. Question. Father, paano ko malalaman kung ang act na iyan ay masama? Simple. Kung ang mismong gawain na iyan, pag-iisip na iyan, salita na iyan, ay napapaloob sa 10 utos ng Diyos at napapaloob sa tinatawag na utos ng simbahan, then the act is bad. Anong mga act na iyon? Yan ang babantayan natin. Kaya nga, darating ang gabi, when we focus our attention to the first commandment, to the second commandment, iisa-isay natin ang mga kasalanan doon. Halimbawa, sa first commandment, ano nakalagay? God alone, di ba? Para mas madali. Pero kung mahaba iyon, thou shall not have, huwag ka nang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya nga, God alone. Isa sa mga kasalanan doon ay idolatry. Ang pagkakaroon ng mga idolo o iniidolo. That act itself is masama. Okay? Father, ano naman yung letter B? Full knowledge. Full knowledge refers that if one consents, it is an offense against God because it goes against His will. Pag sinabi mong full knowledge, alam mo sa iyong sarili na ang idolatry, sinabi ni Father, labag sa first commandment. Alam mo, maliwanag, alam mo. So that is the second condition. Alam mo na masama. The third condition is full consent. What is full consent? Consent to the evil. By doing what is bad or omitting the good that ought to be done, although knowing that in so doing we offend God. Sin can either be internal, in thoughts and desires, or external, in words and deeds. Paliwanag ngayon. Ano to, Father, ang full consent? Alam mo, idolatry dahil nasa 10 commandments, masama. Labag sa first commandment. Okay? Yung mismong kasalanan, masama siya. Ikaw na tao, nagagawa, sinabi ni Father, masama yun. Alam mo, full knowledge. Pero kahit na alam mo na, ginawa mo pa rin. Sumamba ka pa rin sa anito. O di naman kaya ang mismong pagpasok sa ibang sekta para sumamba can fall into idolatry. Kaya nga tinanong ako minsan, Father, inanyayahan po ako na manganak sa kasal ng isang iglesia. Yamang boss niya ako, in-invite ako.
nandun ako sa loob ng iglesia, tama po ba na gagawin ko ang kanilang ginagawa? Sagot ko, hindi. Anong gagawin mo? Just be present. You can stand at one side just to show your presence and respect. Pero hindi kinakailangan na kung anong ginagawa nila, yun rin ang gagawin mo. Because that is not your faith. Dapat maliwanag yun. Because if not, mahuhulog tayo sa kasalanan ng idolatry. Okay? Ito, sana may mga kabataang nakikinig. Father, nanyayahan po ako ng best friend ko. Dati siyang Katoliko. Sabi niya, ang ganda-ganda raw sa kanilang praise and worship. Tapos, nasa mga malls. Yung bang Father, alam mo yung victory? Halos every Sunday, pagkatapos kong magsimba, dumidiretso ako doon. Kasi ang saya-saya. Kasalanan po ba yun? Anong sabi ng first commandment? Thou shalt not have God other than me. Then, idolatry. Or it can even go worse. Kung humiwalay ka sa simbahan, ang tawag ay schism. No? O paghihiwalay. Nandun sa first commandment, masama iyon. Tinuro mo ngayong gabi, alam mo. Pero pumupunta ka pa rin dahil ginusto mo, then you're committing a mortal sin. Simple as that. So maliwa siguro sa mga halimbawa na ito, nakikita nyo na ngayon ang level, paano nagkakasala ang tao. Kaya darating ang araw, hindi mo na sabihin, Father Mark, kasalanan po ba ito? Ang itatanong mo sa akin yung mga komplikado. Pero mga bagay na, kasalanan po ba, Father, magpa-abort? Wala naman yan sa 10 Commandments. Teka muna. Anong 5th Commandment? Thou shalt not kill. Sa abortion ang ginagawa. Pagpatay. So maliwanag yung act is evil. First condition, nakuha. Dumalo ka. Narinig mo ngayong gabi, sinabi ko, na masama. So you have full knowledge. Pero nabuntis ka. Dahil sa kalandian, sorry for that word. No, hindi makapag-antay na kasal. Sabi mo ngayon, palaglag ko. Nalo ng consent. Present, ang tatlong condition, you committed mortal sin. Maliwanag ba sa mga nandito sa loob ng simbahan? Okay, so hopefully maliwanag, no? Now, yung tatlong condition na yan would constitute what we call mortal sin. Okay? We go to number 4. Mortal sin is a grave offense against God. So kapag nandun ang tatlong condition, automatic, that is mortal sin. So when mortal sin is committed, one offends God gravely. He has declared His will for us, knowing what is best for us, and we despise it with full freedom. Ito sinasabi sa atin na binigay na ng Diyos ang gusto niya sa atin, pinagkaloob niya. Pinaliwanag pa sa atin na makilala natin, malaman natin. Pero after all the effort of God, of revealing His will, of helping us understand what He wants, tumalikod pa rin tayo. There's something wrong with us. Okay? Now, mortal sin backfires upon man. Bumabalik sa tao. Because he loses the life of grace, ceases to be a son of God, itong mga nawawala kapag nagkasalang tao, and become worthy of hell. Therefore, one has to get out of the condition of mortal sin by going to confession as soon as possible. Meanwhile, one ought to make a perfect act of contrition. So matapos tayo o papunta pa lamang tayo sa kumpisal, dala-dala na natin dapat yung act of contrition. Yung talagang pinagsisisihan mo, nanlulumo ang iyong kalooban
na nakagawa tayo ng karumal-dumal na kasalanan sa Diyos. Siguro naalala niyo ito nung pinag-usapan natin ang kasalanan. Napakahalaga na kapag pumunta tayo sa sakramento ng kumpisal, we should have that full contrition. Pero minsan, baka man hindi namimit ang full contrition, kahit partial, okay lang yun. Ang mahalaga, pinagsisisihan natin. Okay? Now, after explaining what mortal sin is and its effect, no? Let us go to the number 5 ideas for tonight. What is venial sin? Kung ang tatlong condition present, mortal sin yun. Kung isa doon sa tatlo absent, or dalawa doon sa tatlo absent, venial sin lang yun. Okay? Halimbawa, Father, ano yun? Nagkakasama kayo ng iyong barkada. Barkada. Sabihin natin, mga lalaki o kabataan. Maliwanag sa iyo na yung pornography as an act is bad, evil. Alam mo, ng panonood ng malaswa, evil. Pero nandun ka kasama nila. So nanonood sila, hindi mo naman pwedeng pigilan. Kasabihin nila, ay, killjoy ka naman. What you do? You always keep an excuse. Kuha muna ako tubig. CR muna ako. Or kapag nandun ka, kaharap sila, hindi yung television ang pinapanood mo. You made an excuse not to give in your consent na sumang-asang-ayon ka sa kanilang ginagawang panunood ng malaswa. So that's venial. Maliwanag po kasi kulang yung condition. Okay? So at times, without ceasing to love God, the Christian succumbs to his passions in matter that do not go completely against the commandments, yet are displeasing to God. Or if a serious precept is transgressed, it may be done without full knowledge or without full consent. Pag hindi mo alam, kaya sabi ko, pag isa doon, wala, venial sin siya. Yung binigay kong halimbawa kanina is lacking of full consent. So in this case, the sin is called venial or mild offense because one does not lose the state of grace or of friendship with God. However, it does not weaken one's supernatural life and puts one in danger of committing mortal sin. Bagaman, hindi tayo nagkasala, hindi tayo na walang estado ng grasya, kapag pinapatagal natin na tayo namumuhay sa venial sin, binubuksan natin ating sarili na mapalapit sa kasalanang mortal. Father, anong cure para mawala ang venial sin sa akin? Para sagutin yan, basahin ko muna ito, 3 punto. Although venial sin does not deserve the punishment of hell, it nonetheless requires purification in purgatory. We ought to be determined to avoid any venial sin. Above all, we must abhor deliberately committing a venial sin. So dahil ang venial sin, hindi mo naman kinakailangan na ikumpisal kasi venial sin, but it's good to say. Pero para sa kalaman ng lahat, a venial sin can be erased, can be forgiven if we say in the Mass the penitential rite. Ano yung penitential rite? I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Kaya yan ang palagi kong sinasabi. Kapag tinatanong ko, Father, okay lang ba na dumating ako kapag gospel na? Ngayon ang nasagot ko, hindi okay. Because you miss the opportunity to ask for forgiveness of your venial sin na pwedeng tanggalin sa pamagitan ng penitential act o penitential rite at the beginning of the Mass. Okay? Maliwanag po? Good. Number 6, the last slide for the main ideas before we go to resolutions.
God pardons us in His mercy. Napag-usapan natin ang kasalanan. Bagaman ang kasalanan ay nariyan, ito tandaan natin, kayang magpatawad ng Diyos sa mga kasalanang iyan. Knowing that God in His mercy does not abandon man, not even when we have offended Him, ought not to move us to take sin lightly, but rather it should give us hope and move us to convert. Ito palaging tatandaan natin. Ang Diyos na meron tayo, hindi tayo kakaligtaan, kakalimutan, iiwan. So, dahil hindi tayo iniiwan, mas mainam na tayo mismo dumulog palagi sa Kanya. No? Huwag natin titingnan, nandiyan naman palagi si Lord, hindi naman ako iiwan. So, anytime pwede ako magbago. No. Anytime pwede ka magbago, pero seryosohin mo na ang pagbabago makamtan. Because that is our work of a lifetime. Ang umiigi, ang umiigi, ang umiigi, ang bumubuti, ang pag-uugali. No? Sabi nga, di ba? All of us, baptized Christians, we are saints in the making. Sarap pakinggan, di ba? But if we do not strive to hate sin and to do a lot of good, then we are not a saint in the making. We are just mediocre Christians. Ordinary Christian. Walang direksyon. Ang direksyon ng tunay na Kristiyano ay kinamumuhian ng kasalanan. Nagsusumikap na kahit sa may mga kahinaan, malampasan iyon, mapagtagumpayan iyon. Out of love of God, love of our neighbor. Yun na ang sikreto. So God waits for us patiently in the sacrament of penance in order to forgive us. Yan ang kagandahan ng Diyos na meron tayo. Palaging nag-aantay ng ating pagbabagong buhay. Not wishing that any should perish, but that all should come to repentance, as Saint Peter teaches. Hindi hinahanap ng Diyos na tayo'y parusahan kung hindi tayo ay pagkalooban ng kapatawaran. Ganda, no? Kaya sikapin natin na yamang Diyos palagi nag-aantay sa atin na magbagong buhay. Just strive every day. Gumawa ng mabuti. Pag na may nagawang pagkakamali o kasalanang mortal, huwag mo nang antayin, sa November na lang, sa December na lang, magpapasalang bayan doon kasi hindi ko kilala ang pari, hindi niya rin ako kilala. No? We can go to other parishes. If you're not comfortable to your parish priest to confess, go to other parish priest or priest. Bakit? Kasi ang mahalaga ang iyong kaluluwa. Ang iyong kaligtasan. Okay? So sana po sa gabing ito, before we enter the resolution, and please send now your questions, no? So that we can already start collecting it para masagot po natin sa second part. Ito ngayon ang mga resolutions to move forward. Ano mga resolutions to move forward? Mga kapasyahan sa buhay para tayo magbago. Dalawa, bibigay ko. Fight vigorously against sin and against temptation that provoke one to sin. Magpakita talaga tayo ng effort na labanan natin na mahulog tayo sa kasalanan. Maging ang mga tukso na dumarating, labanan natin. Alam niyo po, kapag tayo ay lumalaban sa mga kasalanan na pwede nating magawa, lalo sa mga tukso, nagagalak ang Diyos. Dahil doon nakikita ng Diyos that we are striving, na nagsusumikap tayo. Kaysa talaga na, nandiyan ang tukso. Sige na, tukso. Wala naman akong no, pakita mo. This time. Kaya nga, pinakamahirap minsan ay talagang magsalita.
magsalita na. No. I'm not sure, pero ito, isa sa mga naalala ko sa mga nabasa kong buhay ng mga santo. Isang santo talaga na tinukso siya. Pero grabe no, ang tukso niya. Pag tinignan natin ngayon, no, sinigawan niya talaga yung nanunukso sa kanya. Lumayo ka sa akin, Satanas. Di ba? Lupit nun, di ba? Kung ikaw nagtatrabaho sa BIR, tatrabaho ka sa customs, no? Ay, ito na, pabilisin mo ng papel ko, no? O nagtatrabaho ka doon sa City Engineering's Office, aprobahan mo ng building, permit. No? Eh, kaya mo bang ganun kung Katolik ka? Demonyo ka? Demonyo ka? Kaya mo bang ganun? Di ba? Baka sabihin, napaka-professional naman nun. Pero ang tukso, ganun eh. Ang demonyo, ganun. Ito, Gcash ko na lang. I don't know how to fight. Pero bawat isa sa atin maliwanag na kailangan labanan ang tukso na dumarating. Minsan maliit lang yan, pero lalaki at lalaki. Tanong nyo, sa mga kilala ng gahaman sa customs, dati nagsimula yan sa 100 pesos. Hanggang 1,000, 100,000, ngayon milyon na. Siguro naman hindi kayo bulag sa mga nangyayari. Ngayon, in the fast-paced world, kanina pa lamang, hindi ko alam kung kailan yon na video, 5 pulis Maynila. Ang tataas na ng sahod. Nang hihingi pa ng protection money sa isang matanda na may-ari ng computer shop. Ang kapal naman ng mukha niyo, boy. Kaya minsan dapat kayong hinaharap kay Presidente Duterte. Tinaas ng sahod nyo, hindi pa rin kayo kontento. Mas mataas pang sahod nyo sa mga guro, hindi pa rin kayo kontento. Saan ba tayo nanggagaling yung contentment nyo? Kaya ako naniniwala talaga, mga tao ito, kahit milyon na ang buwan yan, hindi pa rin happy yan. Yung tinatawag na unsatiable greed. Ibig sabihin nun ay hindi napupunong katakawan. No? Buti pa nga ang hayop eh. Alam mo hayop, aso, baboy, pag pinakain mo, pag busog na humihinto. Pero mga pulis na ito, ang lalaki na ng sahod, humihingi pa. Di ba? Hindi naman siguro kayo bulag sa nangyaring iyan. Kaya, really, ako naniniwala, and I repeat that, one of the most beautiful lines that I encountered in the book of Saint Josemaria in the Way, sabi niya, the crisis of today is the crisis of saints. Dahil kung tayong mga Katoliko hindi nagnanais na maging banal, what would happen to us? We will continue not to fight against temptation. We will continue to just give in to what we want and not what God wants. So sana po dito sa una na aking binigay na resolution, lumaban tayo. Pangalawa, pray the act of contrition or a similar prayer every night asking for the forgiveness of one's sins. Kapag alam mo sa araw-araw na iyan may nagawa ka kasalanan at hindi ka makapagkumpisal pa o bukas pa or sa susunod pa na linggo, ngayon pa lamang everyday, you say the act of contrition that, Lord, I'm very sorry. I offended you, my Lord. Simple as that. Ask for forgiveness. Because at the end, hindi natin alam, baka susunod na araw, wala na tayong hininga. Kaya maganda paghandaan palagi ang kamatayan rin. Okay? So dito po nagwawakas ang ating unang bahagi para sa gabing ito ng tema natin ay sin, an offense against God. Ngayon magkakaroon tayo ng short break para papasukin ang inyong mga katanungan kung meron man at sisikapan po natin na bigyan ng tugon. Diyan lamang po kayo
doon sa mga sumusubaybay, at kung may tanong kayo, please send it. Thank you. Okay, magbabalik tayo sa second part ng ating doctrinal formation ngayong gabi sa formation series, question and answer on the topic of sin or any other questions as long as it's part of the catechism of the Catholic Church. No? Si Brother Rex uli, nagbabalik, Brother Rex Luis, haba ng kanyang apelyido, Arespa Cochaga. No? So ito, maganda tanong niya, makinig. Father, you said in many series of formation that masturbation is a mortal sin. Definitely. Bakit? Kasi sa sixth commandment, the act itself is evil. Now, it explained kung ang tao mismo ay ginagawa iyon, full knowledge, at ginagawa, manandun ng full consent. So, that becomes a mortal sin. Ang tanong niya, hindi yan. How about wet dreams? Ewan ko kung narinig niyo yung word na iyan, no? So, wet dreams happens during nighttime. Ito yung natutulog ang tao, and then it happens, nagkakaroon ng ejaculation, no? So, i-research nyo lang anong ibig ng ejaculation na iyan, no? So, since there is no full consent, because the person is sleeping, then wet dreams is not mortal sin. Okay? Okay, nasagot ko siya. Again, another question niya. Father Joseph Sikia and Father ganito, both are exorcist priests, always saying something about regenerational sin and curses. How is this different with sins you mentioned, Father? Ay, hindi ko alam kung anong sins na nabanggit ko, no? So, definitely, kung sila mismo nagsabi na that it's a sin, no? So, lahat naman ng pare, maliwanag na isang aming pinanghahawakang turo ng simbahan when it comes to morality. So, kung dalawa na sila nag-agree, why would I disagree sa kanilang turo, no? Or I would say, disagree sa turo ng simbahan, no? So I would agree with them kung ano mang iyon, okay? Na tinutukoy ninyong uri ng kasalanan. Again, third question, sino po ang lumikha ng kasalanan? Ang Diyos din po ba? Definitely not God. Definitely it's us. No? Tayo ang gumawa kasi tayo ang gumusto na humiwalay sa Diyos. God, as a principal mover, cannot contradict himself, di ba? Nasa logic yan. Hindi pwedeng i-contradict ang kanyang sarili. So, kung siya'y ubod ng kabutihan, ba't magagaling sa kanyang kasamaan? Anong gagaling sa atin? Third question niya. Mortal sin po bang maituturing ang pagkakasala na dahil nahulog ka sa paggawa noon kahit na pinipigilan mo? Well, ito na lang sasagutin ko sa iyo, Brother Rex, para hindi ka lang na-spoon feed. Use the tree. No, gamitin mong tatlo na binigay ko. What is the act? Is evil or not? Yung tao, nandun ang full knowledge o wala? Nandun ang full consent o wala? Sabi ko, pag present ang lahat na yun, then it's mortal sin. So, ang pakay ko dito, hindi lang sagutin ang tanong nyo, kundi dumating rin ang punto na kaya nyong sumagot sa tanong na darating sa inyo. So, given yung tatlong essential element na yan, you can already answer your own question. Okay, hindi ko alam kung kanino to. Okay, mga tanong noong nakaraang araw. Father, kung gumawa ka ng mga kasinungalingan para sa ikaliligtas at hindi sanhi ng kapahamakan ng isang tao, kasalanan po ba yun? Sabi ko, sasagutin ko ito pagdating ng 8th commandment, di ba? Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Okay? Sister Weng, magandang gabi po, Father. Another question na nakaraan. Nakasama po ako sa isang paluwagan, pero ang pera namin ay pinapautang na may 3% na tubo. Kasalanan po ba yun? Okay. Kaya ang hirap sagutin ngayon, kung kasalanan ito, bakit? Wala pa tayo sa mismong commandment. The act itself, is it evil?
ang pagpapautang ba na nilalagyan ng tubo, kasalanan? Yes or no? Hindi natin ma-determine. Bakit? Wala pa tayo sa tinatawag na, saan yun? Sa pagnanakaw. 7 and 10 commandment. Di ba? Kasi yung tubo na iyon, pwede mong gamitin sa isang tao sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pero nilagyan mo ng tubo, kinuha mo ang isang bagay na pwedeng gamitin sa kanyang pamilya. So hindi ko ma-determine ngayon. Actually, kaya ko ma-determine ngayon. Pero kayo hindi nyo pa ma-determine kasi wala pa yung tema ng 7th commandment and 10th commandment. Okay, maliwanag po. So yan, so lagyan mo. So kindly write, no? We will answer yung una sa kasinungalingan is 8. Ito naman on 7 and 10 commandment. Ito. Father, good evening po. Paano po ang mga nagpa-practice ng family planning like ligation? Nalaman niya po na kasalanan ito kaya kinumpisan niya. Pwede i-atone niya habang, okay. Nag-usap na kami nito ni Sister Beatrice, no? Tinanong ko na, kailan mo nalaman na ang ligation ay bawal? Bago ka nagpaligate o after ka nagpaligate? Suriin natin ha. Bakit mahalaga na alam mo? Kasi nandun ang tinatawag na full knowledge. Nakita nyo? Ba't ko tinanong? Kasi ligation, dapat maano ko pa yan sa topic on 6 and 9 commandment. Pero ligation itself, sasabihin ko na ngayon, is evil. Pero ang tanong, may full knowledge ba? Kung pinaliwanag na sa inyo na masama, so meron kang full knowledge. Kung may full knowledge ka tapos nagpaligate ka pa rin, that's mortal sin. Pero kung nung panahon nagpaligate ka, hindi mo naman alam, dumalo ka sa ni Father Mark, doon mo lang nalaman, tapos na. So kulang. So it could fall into venial sin because you do not have full knowledge. However, keep in mind that the effect of ligation is permanent. Diba? Hindi siya temporary. So dadalhin mo yan. Kaya nga, bawat pagtalik na nangyayari ay pinuhibit mo na magkaroon ng anak. So what can I do as a person who committed this sin? Precisely, an atonement of that sin, you can carry with you the rest of your life. Yun ang aking payo. Okay? Maliwanag na kasalanan, just atone for that sin. Be sorry. Ang Diyos naman, sabi ko, palagi lang nag-aantay. Okay? Nagkasala ba sa Diyos ang mga mentally deranged or people who are born with mental illness? Ngayon, sagutin niyo dito. Ang mga may kapansanan sa pag-iisip, nagkakasala ba? Bakit? Very good. Galing niyo. Kahit ang isang tao na wala sa matinong pag-iisip, pag pinatay ka, sinaksak ka, wala nga siyang pananagutan sa batas. No? Why? Because wala siyang full knowledge, ni kulang rin ang kanyang full consent because he is not in his right mind. Okay? Ang galing, no? Nasasagot nyo na. Susunod dito. Father, kasalanan po ba ang maglimos sa mga pulubi na sinasabi nilang hawak ng mga sindikato, di naman nila ginusto na maging ganun sila? Aking palagi doon, kung maliwanag sa iyo na hawak sila ng sindikato, maglilimos ka, suggestion, huwag ka magbigay ng pera.
Bigay ka pagkain. Para hindi makinabang ang sindikato. Okay? Yun lang yun. Be wise. Be intelligent. Anak tayo ng Diyos. Next. Father, good PM. Meron po kong kaibigang magpapamassage siya sa kwento niya. Nagpapa-extra service siya. Is that a sin po? Ngayon, dapat ang sin doon, anong nangyayari? Masturbation with accompaniment. So sa 6th commandment, it is an evil act. The act itself is evil. Ngayon ang tanong, yung bang kaibigan mo, may full knowledge na kasalanan yun. O kasalanan yun, alangan naman maggagawa yung masayista na hindi niya nagkonsente. So, nandun ang presence ng tatlo, sagutin niyo. Kasalanan hindi? Yes. Okay? Ayan. Ngayon, ang dali ng sagutin, di ba? Good. Okay. Good evening, Father. Kagabi po na feature sa news na yung contestant sa drag race. Ang costume niya po ay image si Jesus. Tapos ginamit niya pa sa music ay ama namin. Nagkasala po ba siya? Di po ba siya sacred prayer yun? Ito kasi mahirap, no? Kung tayo nga mga Katoliko hindi alam ang ating panampalataya, matanong ko, yung bang gumamit nito, alam niya ba ang kanyang ginagawa? Kasi hindi ko po pwede masabi to judge him or to judge her, makasalanan ka. No one can say that. Kaya nga hinihikayat ko kayo, always examine ourselves. Pero pag sabi mong hatulan mo na, hindi ko na humatol kasi ako yung maghatol. Ang mga hatol lamang ay si Jesus. But I encourage you to know, ang taong ito kaya, alam niya, nandun ba sa kanya tinatawag na full knowledge na masama ang gagawin niya. Kung wala yun, eh definitely wala. Kulang ang kaalaman niya. Pero pwede niyang itago yun, pwede niyang iano yun. Kahit tayo, di ba? Kaya nating itago ang ating mga pagkakamali because we want to defend ourselves sa kahihiyan. Eh ngayon nga, sinasabi nila na hindi niya naman alam ang kanyang ginagawa. Okay. Ang sa akin lang, no? Palagi kong ano to, kung nagpapapansin ng mga taong yan, huwag yung pansinin. Eh kung pinapansin nyo, tuwang-tuwa yan. Di ba? Ang ating pa naman media sa Pilipinas, yung mainstream media, wow, yun ang future. Parang, hello, ang daming mas balita na worth. Pero ngayon ang mga balita natin, basura. Totoo lang, basura. Kaya tatanungin ko yun, nanonood pa ba kayo ng balita? Tumututok pa ba kayo? See, yun ang hindi nakikita ng marami. Kaya mas gugustuhin ng iba, good news ang mapakinggan. Marami ka na nga problema sa buhay, mapapakinggan mo pa mga problema ng ibang tao. Ay nako. See? Next question dito. Father, sa hospital situation, nanganganak ang babae tapos pinili ng doktor kung sinong bubuhayin, kung nanay o bata. Tapos pinili ng lalaki ay kanyang asawa kaysa bata, kasalanan po ba yun? Ngayon, una sa lahat, this is a question of bioethics. A question of bioethics. Napakasimple ng tanong. Pero dapat malaman natin, bakit kailangang pumili? Yan ang una kong tanong kaagad. Kasi mamamatay ang nanay pag pinili ang anak? Kasi mamamatay ang anak pag pinili ang nanay? Sinong nagdetermina? Yung doktor? Ilang doktor? We can always ask for second opinion, for third opinion. Because based on my experience, sa pagtatanong sa mga doktor,
ang mga doktor ay may iba't iba ring paninindigan. Ito na lang, lola ko, nakakaihi ng matino. Dinala namin sa isang ospital sa Masbate. Tumas lang ang kanyang blood sugar. Ang resident doctor, alam mo sabi, ikateter ka agad yan. Kasi delikado. Dok, nakakaihi po yan. Ikateter mo ngayon, magkita tayo sa korte. Ikakateter mo lang kapag hindi nakakaihi kasi maging poison yun. Nakakaihi, nakakapagsalitang matanda. Kasi minsan, itong mga ospital na ito at mga doktor, gumagawa ng extra para kumita. Let's admit that. Kung hanapan mo siya ng katapat, 2 years pa lang siyang medical resident doon, ay talaga nakadali sa akin na nandun ako. Nakakaihi pong lola ko. Ang lang namin ng sugar mataas. Yun lang. Hindi natuto. Pagdating talaga ng isang ekspertong doktor, alam niyo po, Dok, ang sabi ng doktor na yan, ikateter, pinagsabihan. Pinagsabihan ang doktor na iyon. Yan ang problema minsan sa mga bagong practice. At ang masakla palagi, pag ang standard ng board exam, ang standard ng bar exam binababa, you will have a lot of professionals in the Philippines na kung ano ang gagawing mali. Di ba? Ako, that's my opinion. Bakit? I'm not a lawyer. No? But yun sanang path ng karir na gugustuhin ko. Kinahahanga ko dati, nang pumapasa lamang sa bar exam, wala pang 15%. Di ba? Anong mga klaseng abogado meron tayo? Kagaling. Ngayon, sorry sa mga pwede nyo akong i-bash o bahala kayo. Pero sa ngayon, hindi mo alam ngayon kung magaling makukuha mo o hindi. Bakit? Ang dami ng hindi qualified kung tutusin. Pinasa ng Supreme Court. Same way. Pagdating sa ganitong tanong, sa tanong na ito, doktor, pinag-uusapan natin, isa lang yun. Kaya di ba, kahit sa level ng mga pare, alam niyo yun? Intellectually speaking, hindi ko isasabi, nagbubuhat ako ng bangko, but that's the reality. May mga nag-aral ng mabuti sa seminaryo at may mga hindi. Di mo ba? Yung hindi kayang tanongin, simple yan, no? Napakasimple. Ba't di mo kayang sagutin? Kaya nga minsan talaga, awa ng Diyos lang talaga. Talagang Diyos napakabuti, no? Yan ang maganda lang sa pagiging pare. Kasi ang Diyos mabuti. Hindi husga ng Diyos ang alam mo, kundi husga ng Diyos ang puso mo. Pansinin nyo, nakapunta naman kayo sa iba't ibang pare siguro, di ba? Mangumpisal. Kasi ako, ganun rin ako ng college ako, hanggang ngayon. So definitely, pag mangumpisal ka, ang palaging opinion ng pare, okay, pasalamat mo ha, ng Diyos mabait, pinatawad ka, pero concretely, walang sinabi sa iyong kasalanan, paano mo labanan, paano mo malampasan. Bilang lang ang pare na napuntahan ko na ganoon. Sa Diocese of Pasig, isa sa mga gusto ko dati, and I'll be honest with this, kasi nangumpisal na sa kapwa kong pare, isa sa mga gusto kong kumpisan ng dating pare ay si Father Ismael. No? Si Father Ismael, patay na po siya. Dati siyang na-assign sa Santa Rosa, na-assign siya sa St. Paul na napakahaba. Ang galing magbigay ng payo.
Ang galing. No? Kaya kapag meron kang nagustuhan mo na talagang tinutulungan ka, kahit sabihin natin na napaka ano man ang pari nito, napaka rigorous o may mga pinapagawa sa iyo, pagdasal mo, baka yung mga pinapagawa niya talagang makakatulong sa iyong pananampalataya, how to improve spiritually. Kaya nga minsan, okay, kung pinatawad ka, thanks be to God, kasi yun naman ang mahalaga. Pero hindi lang dapat yung forgiveness. Dapat nandun rin yung atonement, resolution, amendment to become a better person, yung ginagabayan ka. Oh. Di ba? Kaya naalala ko isang matandang pare, no? Na binigay niyang payo. Itong kahinaan mo, na nagkakasala ka pa ulit-ulit sa ganitong sin. So, alamin mo kung una, anong mga temptation na dumarating. Ba't ka nahuhulog? Pag aware ka na ng temptation na yan ang dumarating, kasi ang temptation, parang ano yan, parang bala papunta sa'yo. Ngayon, kung alam mo na yung mga papunta sa'yo, maghanda ka. Anong depensa mo? Sinubukan mo magdepensa ng karton, edi tagus pa rin. Sinubukan mo magdepensa ng papel, tagus pa rin. Bala palang tinira sa akin. Edi kumuha ka ng bakal para hindi ka tagusin. Yun yung mga magandang payo na binibigyan ka concretely. What specific defense against temptation? Sana po nakatulong po yan sa atin. And there are priests who are like that. Marami po. No? Even in the diocese of Pasig, tiyak po ako kasi ang iba, nalapitan ko na rin mangumpisal. Ang ganda magbigay ng payo. No? But try it, lalo na kapag may kumpisalan po tayo, yung Advent, saka Lent. Diba? Doon mo makikilala kasi yung mga paro talagang tiyaga magbigay, natutulungan ka. Alamin mo na rin, Father, saan po kayong parokya? Okay, go. Diba? Sasabihin lang, ito talaga si Mark, kung binigyan pa kami ng trabaho, pwede naman yan mamakumpisal eh. Pero may mga ganun po. Kasi may mga parts siyempre na naghahanap ka rin kung nakukulangan ka pa. It's up to us, no? Next. What about telling the truth, Father? Telling the truth, but it let one person heart, does it already form a sin? Kapatid, nasagot ko ito na isang araw. Ang sagot doon, kung nagsasabi ka ng totoo para sa ibubuti ng taong iyon, you're doing a lot of charity. Kagabi yun ang tema ko, no? Kaya minsan, masakit ang katotohanan, but out of charity, we have to do it. Because a good that we will not do is a sin of omission. Okay. Ang kasalanan po ba ng anak ay kasalanan ng magulang? No, it doesn't carry. At ang kasalanan ng magulang, hindi rin kasalanan ng anak. Our sin is always personal. Okay, kay Brother Rex uli. Love the sinner but hate the sin is always what our church preach. But how does it go in ancient Israel when they kill the sinner instead to forgive them? Kapatid, alam ko na sagot ko na to. Na ang sinabi ko, nung panahong iyon, do not apply it to our time now. It's different. No? Different ang scenario. 2,000 years ang ating pinag-uusapan dito. Ang aking suggestion, ang dami mong tanong, it's good also to read. No? Kasi kung ikaw lang palagi nagtatanong, ang iba hindi ko mabibigyan ng panahon. So siguro, I'll give you a chance every night, 5 questions. And also learn to research. Iba nga nito, katulad kanina, I was watching a documentary of Orthodox Catholic priest. Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa the law of talion. Alam niyo yung law of talion? An eye for an eye and a tooth for a tooth. Pinaliwanag doon, bakit to sinabi? Old Testament. Tapos si Jesus, may sinabi rin, di ba? Kung nagkasala ang iyong mata, dukutin mo. Kung nagkasala ang iyong daliri, dukutin mo.
No, babalik ko sa iyo, Brother Rex. Ilang beses na nagkasala ang ating mata, dinukot mo ba? Ilan nagkusala ng ating daliri, pinutol ba natin? Why? Because definitely, our Lord was not telling us literally. But to stress a point, an important point, that we really have to struggle so hard, so much against sin. Okay? Kasi iba po yun. Unawain palagi natin on the perspective of the difference of yung taon, no? Of years and even of culture. Okay. Nagkasala din po ba ako kung ako ang naglalagay sa mga nagpaprocess ng dokumento? Kasi kung di ka maglagay ay patatagalin nila ang approval. Definitely, you are an accessory to the committing sin. Okay, committing sin. No, accessory. Kasi yan, bayad na naman sila kung tutuusin. Eh minsan nga, alam niyo po, kung hindi nga talaga ako naging parang dami kong naisip na hindi kalokohan, kundi panghuli sa mga taong ito. Di ba kasi, pwede kang maglagay ngayon ng camera sa botones, bro, para sa iyo. Pag tinanggap yan, that's, di ba? Bribery sa iyo, pero kung makunan mo na nanghihingi talaga, yun rin ay red tape yun sa gobyerno. Di ba? So, tulungan natin sila na mamuhay ng desente. Kasi may mga taong gobyerno talaga na hindi rin nagpapabili. Tulungan po natin sila. Marami po rin sila matitino sa ating mga lingkod bayan. Pero dahil sa ating ginagawa na pagtutulak, hindi, cake lang naman yan. Pang merienda lang naman yan. Okay? Next. Corazon Francisco. Well said po, Father. Thank you for the opportunity that you have given to everyone. God bless po. Ay, thank you for your comment po. Nakakataba ng puso. Okay? Again, kay Francia. Father, paano po yung tao naman galit sa iyo at nalaman mo at ginagawa mo naman na batiin siya araw-araw sa misa pero di niya ako pansin bagkos ini-ignore niya ako araw-araw, binagatik pa rin siya. Pero Father, nagsawa na akong hininto ko na ang pagbati sa kanya. Kasalanan po ba? O ngayon, sagutin mo. Kasi binigay ko ng 3. Di ba? So ito, by this one, kasalanan po ba? I'll give you already the 3 points kung nagkakasala ka. Ito kasi, natatakot tayo na gumawa ng kasalanan. Kung tutuusin, ang magagawa natin is always act of charity. Extend an act of charity always. Kung ayaw niya, batiin mo pa rin. Di ba? Ang mahalaga sa harapan ng Diyos ay malinis ang iyong budhi. Wala kang dinadala na mabigat na kasalanan. Okay? Sana tayo. Okay. Sister Von, good evening, Father. Kasalanan po ba ang magpatato sa katawan? Ngayon, taking care of our body, saan babagsak yan? Sa 10 Commandments. Ang pag-alaga sa katawan, saan babagsak? Thou shall not kill. So, antayin natin, Sister Von, ang 5th commandment, thou shall not kill. Sagutin natin ang pagpapatato. Kay Tita Magda, good evening po, Father. What happened if we sin but forgot and never ask for forgiveness? No? For that reason, it's always good to every night, examine one's conscience. Nakakalimutan lang natin ang ang kasalanan nagagawa kung hindi tayo nagsusuri gabi-gabi ng
budi natin. Sister Vicky, Father, tanong ko lang po, sabi po ninyo, ay pwedeng hindi na i-confess sa pari dahil kung araw-araw ka namang yung venial sin to, ha? Paano po kung araw-araw ay ginagawa mo uli ang kasalanan na iyon? Di po ba niloko lang mo lang ang Diyos? For that reason, it's good to mention in confession so that the priest can give an advice. Ang problema naman, pupunta ka doon, Father, nagsinungaling po ako. So isip ng pare, isang beses ka lang nagsinungaling. Sa buong buwan pala, araw-araw ka nagsisinungaling. Diba? Pero kung klaro ka, kaya nga kung humihingi tayo ng magandang talaga payo, Father, every day I commit lying. Nagsisinungaling ako. Hindi ko po maiwasan, Father, dahil sa negosyo, dahil sa ganito. Paano ko po? Paano niyo po matulungan? Bigyan niyo po ako ng payo na malampasan ko yan. Okay? Kasi hindi lang dahil humihingi kung paano tayo patawarin, humihingi tayo kung paano tayo maging mabuti. Sister Shi, Father Mark, we know that blasphemy is a sin. Yung paulit-ulit na nagsasabi mo, oh my God, as an expression, kasalanan po ba? Suggestion ko, kasi minsan we are used to saying it. When in fact, it could fall. Sabi ko, it could fall, maaari, against the second commandment. Thou shalt not use the name of God in vain. Kaya, mapalitan mo lang, sabi mo, oh my patis, oh my suka. Ba't kailangan ng God, no? Ha? Para, baka palagi kang ganun. Di ba? You can be creative. Kasi minsan hindi mo talaga madadala yung, o hindi natatanggal yung expression. Kung hindi nawawala expression, palitan mong isang salita doon. Oh my patis, oh my suka, oh my toyo, hindi gawin mo yun. Okay, hindi ka nagkasala. That's your expression. Di ba? Be creative. That is a struggle, by the way, ha? Mahirap yun, mahirap yun. Another question from Sister Nati. Good evening po, Father Mark. Tanong ko lang, kung pwede rin dasalin ang act of contrition before receiving Lord. Very nice, Sister Nati. Yes. Very nice. In fact, ako mismo, habang nakapila ka at nasa huli ka, kayang-kaya mong tapusin ang act of contrition. Kasi alam mo sa iyong sarili, Lord, alam ko may mga natatago pang kasalanan, may mga nakakalimutan dahil sa katandaan. Now, I'm saying act of contrition just to say sorry for those sins. Okay? Brother Roger, magandang gabi po, Father. Bakit po ang ibang reliyon ay hindi naniniwala sa ibang rebulto? Brother Roger, Katoliko po kong pare. Kung ko po siguro ay bilang sa relihiyon, pwede ko pong sagutin iyon, no? So, ang sa akin lang, ask me questions about our faith, not about other religion, kasi hindi ko po alam. Okay? That's my limitation. Okay? Pero bakit ba gusto natin malaman ang ibang relihiyon kung Katoliko ka? Di ba? Nawiwirduhan ako sa ganun tanong, ha? Brother Roger, sana nasagot mo kita, ha? Hindi ko po alam yun. Sis Von, Father, kung hindi po sumuway sina Adam at Eva kay God, ano po kayang mangyayari sa atin? Well, magandang tanong yun, na anong mangyayari sa atin. Siguro may ibang pamamaraan ng Diyos, no? Pero hindi natin alam eh. Yun ang limitasyon ng ating kaisipan. Kung ano lamang ang pinabot ng Diyos, ayun lamang ang ating sasagutin. Meron nga eh. Ako may alam ako. Ako may alam ako. Kung si Adan at si Eva ay in-check, kung in-check, hindi nila kakainin ang prutas, lulutuin ang ahas. Yun, tiyak. Ha? Kung in-check. Ha? Yun ang tiyak ako. Kung in-check, mas masarap itong ahas kaysa sa prutas. Kung in-check. Yun, alam ko yun. Pinapatawa ko lang po kayo. I'm Chinese, no? Kung makita nyo naman sa Binondo kung ano-anong ang sarap doon kumain. Ha? Okay, another one from Brother Roger. Father, magandang gabi po. Ano po ang qualification at criteria ng taong
gustong maglingkod sa simbahan. Well, nilatag ko na po ito. Una, dapat ay binyagan ka. Nakapag first communion, nakumpil, kung may asawa, kasal sa simbahan, mag-undergo sa ating mga training, formation, at interview. Okay? Good evening po, Father. Bakit po masama ang yoga? Yan, Sister Beatrice Alejo. Sagutin ko na lang po ito pagdating ng first commandment, no? Kasi ang yoga, ayon sa paniwala ng iba, okay lang. Exercise lang ito. When in fact, it incorporates other belief. Ayan, sinagit ko na. No? Ang kasamaan dito, it incorporates other belief. The belief of, I'm not sure if it's Buddhism or Hinduism. No? So, the mere fact that it incorporates other belief, not our belief, we are committing sin against the first commandment. Father Mark, another from Sister Shi, yung paggamit ng OMG as an expression, kasalanan po ba? Sabi ko nga sa iyo, gawin mo lang OMP. Ha? Oh my patis. Ha? Okay, Sister Shi. Kasi alam naman natin, nakikinig pa natin yun, no? Sister Rose, ako po ay nagsinungaling para hindi po na mag-away at hindi na magkagulo pa. Tama po ba na magsinungaling? No? Ito minsan palagi, no? We recourse to lying to desire for a greater good. No? Magsisinungaling tayo para tahimik na lang. Balikan natin the object of an act, the end of an act, and circumstances. An act becomes good if the object is good and the end is good. An act is evil if an object is evil, even though the end is good. Nagsinungaling ka, ano yon? Object, di ba? End mo, maganda. Pero hindi dahil lang sinungaling ka, dahil maganda ang end, okay ang ginawa mo. No, it's not. Okay? By the way, siguro bukas, ilagay na natin ang whiteboard, just in case, tapos bigyan na lang ako ng, para mapakita ko po yung positive, negative, di ba? Or bago magsimula, kung may makapagpapaalala sa akin, i-drawing ko na yung graph or table para madali nating balikan. Sister Rose, again. Tama. Good evening po, Father. Pag ang isang tao ay makasalanan, inaway ko siya. Ang kasalanan po ba niya ay mapupunta sa akin, tapos ang kasalanan niya po ba ay mababawasan? No. Sin is non-transferable. Kung lahat ng kasalanan transferable, di ba? Hindi transferable ang kasalanan. Okay? Na hindi nakakabawas. Parang hold upin kita ng kasalanan mo. Hindi magpapa-hold up na lang ako palagi para nabawasan kasalanan ko, di ba? Okay, kay Brother Antonio Xavier de Mesa. Father, ano po ba talaga ang pinakapuso at binubuod ng excommunication? Wow, ang ganda nito. And this is outside, kung tutuusin ang tema natin sa series na ito. But I will answer you because this is part of the doctrinal formation. Excommunication is one of the canonical punishment of the church. That happens to be the most extreme. Pag pinatawa ng isang tao ng excommunication, napakalala po ng ginawa niya, ibig sabihin. Kaya nga, ang tanong doon ay, anong kasalanan ang nagagawa sa excommunication? Bakit may ganito? So siguro sa education ministry, sa Kasokom, we will set, dalawa na yung sinabi ko, a special
formation on heresy, a special formation on penal mga ginagawad na parusa, no? Penalties, canonical penalties ng simbahan. So isa doon ay excommunication. So sabi ko lang worse kasi pag sabi mong excommunication, tinitiwalag ka ng simbahan. Okay? Kaya nga 'di ba, ang tawag sa atin communion. Pag you are excommunicated, pinalabas ka sa komunyon na iyan. Wala ka ng kaligtasan tiyak. Okay? Maliwanag po 'yun? So, sa akin lang, Brother Antonio, it is the worst, no? Worst of all. Because you are a person who commits or ginawaran nito, natitiwalag siya sa simbahan. And if I'm not mistaken, canon lawyers can correct me, pero if my memory serves right, there are six offenses that merits excommunication. At dalawang uri kung paano natatanggap ang excommunication. Yung isa, yung tinatawag na late sentencia, by the act itself, hindi na kinakailangan ng simbahan magdeklara, you are excommunicated. And the other one is ferende sentencia, excommunication. Ang simbahan ang gumagawad mismo through the bishop na excommunication sa isang tao. Okay? So, we will have a special formation, mga ganoon, no? Once siguro matapos ito. Okay? Para at least madagdagan po na. Kasi wala ito sa catechism. Okay? Nasa canon law iyan. Okay? Okay, dagdag kay Sister Nati. Kung minsan kasi, pag may misunderstanding ang magulang at anak, ay masasabi na lang na magalang ng magilang, Ama, patawarin mo ang anak ko sa kanyang kasalanan, lalo kung magnakaw. Pakikinggan kaya ng Panginoon? Of course, ang Panginoon ay nakikinig sa ating dasal every time. No? Pero hindi ibig sabihin na ikaw ang nangumpisal ng kasalanan ng iyong anak, pinatawad ang kasalanan ng iyong anak. Kasi sabi ko nga, ang kasalanan palagi is personal. Kailangan mismo ng tao na siyang humingi ng tawad. Okay? Gusto ko sanang magdagdag ng mga kwento dito, kaya lang nakita ko, dami pang tanong. Galing po kay Brother Tonton Santos Meneses. Good PM po, Father. Magtatanong po sana ako, si Susana po ba nakasama sa Ministeryo ni Jesus sa pangangaral ay di matuturing na banal? Actually, Brother Ton, meron po tayong tinatawag na aklat, no? The Roman Martyrology. Ang meron ng isang kong kaibigan, pero sa aming pag-uusap, dahil meron nga siya aklat na iyon, he mentioned that Susana is part doon sa mga banal na babae. No, kaya yun ang kagandahan po pag meron tayong mga reference na ito, sino nga bang nabibilang, sinong hindi. So ayon sa aming pag-uusap, kasi siya kinukonsulta ko, pakicheck naman sa libro mo, nandyan bang pangalang ito? Part ba siya ng mga banal na tinuturing ng kapanahunan? Yes, nandun siya. Katulad ni Alexander and Rufus, kilala niyo ba yun? So, diba? Sa Alexander and Rufus, ginagalang ng mga unang Kristiyano kasi ang dalawang ito ay anak ni Simon ng Cirene. Diba si Simon ng Cirene tumulong kay Jesus? Isipin mo yun, si Simon ng Cirene tumulong, mayroong anak, Rufus, sa Alexander. Tinuturing, ginagalang ng mga unang Kristiyano dahil sa ginawa ng kanilang tatay. Okay? So mga ganong bagay po, nandun po ito sa Roman Martyrology. Ito po mga sumunod na katanungan. Good evening, Father. At the start of the Mass, after the prayer of the priest presider gives absolution to the assembly, what sins are absolved during the Mass? If sins are absolved, is there need to confess the same? Sabi ko, the sins absolved are venial sins. No need to confess, but I always suggest it's good to mention, especially if that venial sin palagi nating nagagawa para matulungan tayong malampasan. Second question,
Are sins of omission not falling into Ten Commandments considered venial sin? Example, refuse to take the assignment of the first one who asked but accepted to serve a substitute for another who later asked. Aba, parang may pinaparinggan ito ah. Ito yung ano. So ayaw mong di ba? Always consider, no? Sabi ko nga, pag pinag-uusapan natin yung mismong act, napapaloob ito sa Ten Commandments, napapaloob sa precepts of the church. Yung act itself. Ngayon yung act na iyon, ano ba yun? So dito i-identify natin. Kasi gusto ko po kapag nagtatanong kayo, nahuhubog rin po kayo. Kaya ang mahirap dito, wala pa tayo doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gusto natin sagutan. Diba? Kaya sabi ko nga, pag dumating tayo doon, ilalatag ko po sa inyo ang mga kasalanan, pwede nyo ilista. Para sa ganon, malaman nyo, ay, ang act na iyan, mali. Pero definitely, any uncharitable, ang anumang gawain na hindi pagmamahal, kasalanan. May degrees na lamang yun. Kung mabigat o hindi. Okay? So siguro nasagot ko. On praying with the Psalms, then somebody hurts me deeply. Every time I pray the Psalm seriously, untoward events happen to the person. So I start praying the Psalms. I have sinned in praying the Psalms. Hindi naman po lahat na nagdarasal ka na ng Salmo, nakakasakit ka na ng tao. Pero ito masasabi ko, may mga Salmo na magandang panlaban sa demonyo. Okay? Way back when I was a child, yung nanay ko mismo may binigay na salmo na kung saan, sabi niya ng nanay ko, kung ang taong iyan may gagawing masama, kahit nakasakay ka sa jeep, i-recite mo lang, pababa yan. Kasi they're part of the prayers of the church, yung mga salmo. Pero hindi ibig sabihin dahil ni-recite natin yung salmo, ang taong iyan gagabaan ka agad, no? So hindi tayo Diyos, no? Only God can do that. Okay? Sister Josemite, good evening po, Father Mark. Kasalanan po ba kung hindi mo gusto maghumili ang pare at hindi ka na magsisimba sa kanyang parokya? Ang kasalanan doon, maliwanag, di ka nagsisimba. Di ba? Kaya ang tanong ko palagi, kapag nagsisimba ka, anong hinahabol mo? Si Father o si Jesus? Kasi doon pa lamang may mali ang intention mo. Di ba? We go to Mass not for the priest. We go to Mass because we want Jesus. Eh, sabi ko nga, pag in-invite ko pa dito yung kaibigang pare, hindi ko lang papangalanan. Pero meron akong kaibigang pare na dati nireklamo ako ng mga parishioners ko. Father, pag pinamisa mo yan, ako unang mamamatay. Kasi yung parang ito talaga matanda na. Pag magmisa yon, kukuha muna ng ere. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. So, one time nireklamo na ako ng coordinator ng isang chapel. Hindi ko nababanggit yung saan. Father, please lang, wag mo na pamisahin yan. Hindi ako po nakakonsentrate sa misa. Hinihintay ko lang bumagsak siya, tatawag ako ng ambulansya. Wala nung kinausap si Father. Father, nagre-reklamo po mga tao kasi nga gano'n. Naawa naman ako. Na mere fact na pinapamisa kasi matanda na, pambili na lang ng gamot kung binibigay niyo po ng stipend, no? Yung nagalit sa akin. Ay, nako. Gano'n talaga. Okay, the last question kay Sister BG. Does praying for the salvation of the soul of someone because that person lacks in exercising his faith, example, not regularly going to Mass, helps? Definitely. Lalong-lalo na kung may mga kamag-anak tayo, mga kakilala, kaklase, na alam natin na hindi namuhay bilang mabuting Kristiyanong Katoliko. We have to pray for their souls. And again, Sister Vicky, that is
an act of charity, praying for souls. Kaya di ba sabi ko sa inyo, maganda magdala ng notebook, sulat mo lahat ng iyong mga nais ipagdasal. Okay? So, may pahabol pa ba na tanong? Tingnan ko muna. Ayun. So maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang katanungan ngayong gabi. Magkita-kita po tayo bukas. Anong topic natin? Grace. I think grace, no? So we will talk about grace. So magpasalamat tayo sa Panginoon para sa gabing ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of them, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po sa inyong mga kapatid na nandito sa loob ng simbahan. Ganun din po sa mga sumusubaybay mula sa kanilang mga tahanan, mga parishioners ng ICP, mga parishioners sa iba't ibang parokya sa Diocese ng Pasig at sa ibang bahagi po ng Pilipinas na sumusubaybay. Good night and God bless po. See you tomorrow.